piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa po na nakatunghay sa ating pong araw-araw na pagpapala. Ako po si Pastor RJ Magno from JCSO Christianville, Montalban Family. At sa oras po na ito ay tayo po ay sama-sama makapakinig muli ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa, kalakasan, kagalingan at pagpapala sa araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila at pinaka-dakila sa lahat, pinaka-makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. As we listen to your word, salamat, Panginoon, na patuloy mong bubuksan ang kalangitan upang ibuhos ang iyong rumaragasang pagpapala sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Kami po ay handa ng makinig at tumanggap ng biyaya mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. And ang mensahe po na nais ko pong i-share po sa inyo ay pinamagatang Examine Yourself. Okay? Unang tanong po na nais ko pong itanong sa bawat isa po sa atin na maaring tinatanong din natin paminsan-minsan sa ating mga buhay. No? Kumusta ba talaga tayo? How's your life? How's your heart? And how's your faith? No? Importante po na tayo po ay aware sa ating pong mga buhay. No? Sa panahon po ngayon, ang mga tao, especially mga youth, no? Shout out po sa ating mga kabataan, sa bawat mga champ all over the world, all over the Philippines, no? Sa ating pong mga kabataan, no? Very important, napakahalaga na tayo ay aware, no, sa ating mga sarili, no? We have to be conscious about, especially no, sa panahon ngayon, yung mga kabataan, they are very conscious about their appearance. No? They are very conscious on what people may say about themselves. So, sa panahon ngayon, yung forma, nagmamatter yun. No? Yung buhok, no? yung make-up, no? Yung the way they speak, they talk, no? Nagmamatter yun, and they are very conscious about those things. Pero, napakahalaga rin po na tayo ay aware, no, sa ating pong mga buhay o sa ating mga panloob, which is maaaring hindi nakita ng mga tao, no, hindi nalalaman ng mga tao, ngunit nalalaman ng Diyos. No? As much as we are aware about our physical being, our appearance, no, yung ating vibes, no, yung ating dating sa ibang tao, very important po, no? Hindi lang to para sa mga kabataan, especially po sa bawat isa po sa atin, no? Ano man ang edad mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay. Importante po na how we present ourselves before the Lord, no? Hindi lamang po sa mga tao, kundi lalo tigit sa Panginoon. Importante po na tayo po ay nasa maayos na kondisyon. Kaya ang tanong ko po, kumusta ka ba talaga? There's a story in the Bible wherein Prophet Samuel, no, nung siya po ay binigay ng Panginoon ng task upang kilalanin, hanapin at i-anoint ang magiging bagong hari ng Israel. Samahan niyo po ako sa ating pong haliging talata sa 1 Samuel chapter 16 verse 4 to 7. Babasahin ko po sa Pinoy Version Bible. Sinunod ni Samuel ang inuutos sa kanya ni Lord at pumunta siya sa Bethlehem. Sinalubong siya ng mga leaders ng city at nanginginig na sila'y nagtanong, "Kapayapaan po ba ang pakay mo sa pagbisita mong ito?" At this passage po, no, noong panahon po nila, kapag may mga dumarating na propeta sa kanilang bayan, no, it's either ang expectation nila, it's either may dala itong balita na masama o may dala itong maganda, no? Sometimes ang dala ng prophet is yung ano nais ipasabi ng Panginoon about mga sakuna o yung mga pangyayari na magaganap sa isang bayan. So, they were very parang kinakabahan sila kasi bakit nandito si Propeta Samuel? Ano kaya ang dalang balita nito? Kaya sabi nila, "Kapayapaan po ba ang pakay ninyo sa pagbisita mong ito?" Sabi ni Samuel, sumagot si Samuel,
Oo, nandito ako para maghandog kay Lord. I-ready ninyo ang inyong mga sarili at sumama kayo sa akin. Pinag-ready niya si Jess at ang mga anak nito at in-invite sila sa paghahandog. Verse 6, pagdating nila sa paghahandugan, nakita ni Samuel si Eliab at iniisip niyang ito na ang pinili ni Lord. So, at that point of time, hindi pa alam ni Prophet Samuel kung sino ba yung tinutukoy ng Diyos na magiging susunod na hari ng Israel. Kung sino yung kanyang i-anoint na bagong mamumuno, no, ng bayan ng Israel. So sabi niya, siguro, so nag-invite siya ng mga tao, mga posible na tatanghaling hari ng Israel, no, na ihahandog sa Panginoon at i-anoint. Nakita niya out of these people, nakita niya si Eliab. Sige, nakita niya, okay to malakas ang dating, guwapo, matangkad. No? So, siguro, nag-assume siya na, Lord, siguro ito na, siya na siguro yung tatawagin mong bagong hari ng Israel. Sabi po ng verse 6, ng verse 7, no? 1 Samuel 16, verse 7, pero sinabi ni Lord kay Samuel, huwag mong tignan ang tangkad niya o ang kagwapuhan niya kasi hindi siya ang pinili ko. Di ako tumitingin na kagaya ng mga tao. Sa itsura, tumitingin ang mga tao, pero sa puso, ako tumitingin. You know, in-emphasize po ni Lord na ang Diyos po, mas nagmamatter sa Panginoon ang kalooban, no? Ang puso. Amen. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ni Lord pumili ng gwapo, ng matalino, ng magaling, no? Siguro isip niya, nako, gwapo ako, baka hindi ako piliin ni Lord, no? Mayaman ako, siguro hindi ako pipiliin ni Lord para maglingkod sa Kanya. Hindi po. Ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon dito sa verse po nating binasa, ang Diyos po, walang pakialam si Lord sa estado ng buhay mo. Kung gwapo ka, matalino ka, o maganda ang pangangatawan mo, no? God is not after your physical appearance, but God is always after the heart. Kaya importante pong tanong sa ating lahat, kamusta ba ang ating mga buhay? Tatlong tanong po na nais ko pong itanong sa inyo. As we examine ourselves, no? Number 1, kamusta ba ang puso mo? Pangalawa, kamusta ang pananampalataya? How's your faith? Kamusta ang faith mo? At pangatlo po, kamusta ang pamumuhay mo? How's your life? Hallelujah. In 2 Corinthians chapter 13, verse 5, sabi po dito, again, sa Pinoy version, sabi ito, itest ninyo ang mga sarili nyo at kayo na ang mag-judge kung pinapamuhay nyo nga ang faith ninyo. Di nyo ba alam na nasa inyo si Jesus Christ? Pwera na lang kung bagsak talaga kayo sa test. No? Nais ni Apostol Pablo po in this passage na talagang i-test natin yung ating mga sarili, no? Malaman natin kung ang buhay ba natin ay nagiging karapat-dapat, no? Para sa harapan ng Panginoon. Test your heart. Kamusta ang puso mo? Sabi po ng Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan mo at bantayan ang puso mo dahil dyan nakasalalay ang buhay mo. Kamusta ang puso mo? Puso mo ba punong-puno pa rin ng bitterness, ng galit, ng tampo? Kapatid, it's time for you to understand that God is after your heart. Nais ng Diyos ng puso na handang magpakumbaba, puso na puro, puso na walang dungi. Sabi po ng Matthew 5 verse 8, pinagpala, blessed ang mga taong malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. As I end, nais ko pong bigyang diin itong salita po ng Panginoon. Kamusta ang pananampalataya mo? Sometimes, no, karamihan sa atin, maaring naglilingkod ka sa Panginoon, maaring active ka sa church, pero hindi ganon kainit na hindi naglalagablab yung iyong pag-ibig sa Panginoon. There are times na parang you are just surviving your life. Parang nagpaparaos ka na lang, no? Masabi na lang na nasa church ka. Para lang masabi na hindi ka nag-backslide o masabi na hindi ka nalalamig. Pero deep inside your heart, parang nagiging routine na lang sa'yo yung araw-araw na paglilingkod mo sa Panginoon o pagbabasa mo ng Biblia.
I want to tell you this, kapatid, importante sa Panginoon ang purity ng ating mga puso, yung ating pong paglalaan ng oras at panahon sa Panginoon. Nais po ng Panginoon ang buhay natin ay magliwanag. Nais po ng Diyos na ang buhay natin ay maging pagpapala din, no? Hindi lang tayo basta pinagpala, kundi maging pagpapala sa ibang tao. Last verse po na gusto ko pong ibahagi sa inyo. In Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Nais po ng Panginoon na ang buhay natin hindi lamang ma-please siya, kundi maging pagpapala din sa ibang mga tao. Sa oras na ito, kapatid, nais kong ma-encourage ka sa mga salitang ito na kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nasa mabuti ka man o nasa hindi maganda o maayos na kalagayan, nais ng Panginoon maging ayusin ang ating mga buhay. The Lord, tandaan po natin, our God is a God of order. No? God wants orderliness sa ating mga buhay. Nais ng Diyos maisaayos ang ating mga buhay. Kaya ang Diyos po natin ay Diyos na nagbabago ng buhay. Diyos na nag-aayos ng buhay. And He wants your life to become a blessing to other people. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Tayo po'y pumikit at atin pong buksan ang ating mga puso at hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa atin sa mga oras na ito. Aming banal at makapangyarihang Diyos sa langit, salamat po. Sa oras na ito, kami po ay nananampalataya na Ikaw ang Diyos na kumikilos at gumagawa ng himala sa aming mga buhay. Lord, there are times, Lord, hindi namin alam at di kami tiyak kung nasa maayos na kalagayan kami. Sometimes we are not aware that we are out of control. Lord, na kami po ay wala na sa kaayusan ang aming mga buhay. Sometimes we are not aware, Lord, na ang buhay namin ay hindi na, Lord, nasa flow, Panginoon, ng pananampalataya namin sa iyo, nasa maayos na kalagayan, Panginoon. Sa oras na ito, nais naming manumbalik sa iyo. We want, Lord, to be ignited, Lord. Kami po ay muling mag-alab at muli pong mag-init sa paglilingkod sa iyo. Sa oras po na ito, Panginoon, bawat nakikinig ng iyong salita ay, Lord, may mga kanya-kanya kami, Panginoon, ng mga dalangin, heart's desire. We have our, Lord, petitions, Panginoon, before you. But right now, Lord, we just acknowledge, Lord, that you are the God who is able, Lord, to do miracles, Lord, sa aming mga buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay at dalangin namin, Panginoon, na sa buong araw, Lord, buong magdamag na ng araw na ito, Panginoon, Lord, ay iparanas mo, Panginoon, sa amin, Lord, ang iyong kabutihan, upang kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa maraming mga tao. As you bless us, Lord, allow us to become a blessing to other people as we shine our light, Lord. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, be a blessing to others.